Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa, magsukat, magpattern at magtahi ng t-shirt at pajama or short. Siya ang aking gagawan. Ito ang aking daughter. Magpakilala ka. Maria Eliza Fidel. Maria Eliza. Siya si Ella, ang aking anak na pangalawa. Kasi ang problema namin, maliliit na sa kanya yung mga damit niya. Hindi na, kumbaga, dati kasi, bumibili ako dahil busy ako sa pananahi. Ako ang mama mananahi, pero hindi ko siya masyadong natatahian ng damit. Ngayon, since nawala namang masyadong tahi o patahi, pwede ko siyang gawan. Meron lang ako mga biniling tela para magawa ko siya ng mga pangbahay lang naman niya. So guys, turuan ko sa kayo paano magsukat, yung mga dapat lang sukatin at paano gawin yung pattern, paano natin tatahi. Ano-ano ang ating kailangan sukatin sa paggawa ng t-shirt? Una, kailangan natin ng shoulder. Sunod ang neck. Sunod ang bust. Sunod ang sleeve length at sleeve wrist. Ang last ay full length. Sa pajama or short, waistline, hips, full length. Full length kung pajama or short. Tapos, ang tiro. Tsaka full crotch. Ayan lang yung mga kailangan nating sukatin sa paggawa ng t-shirt at pajama. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano naman siyang susukatin. Ang una natin susukatin ay ang shoulder. Ang pagsukat ng balikat o shoulder, magsusukat tayo dito mula sa kapain natin yung buto, dito sa may balikat niya, yung pinakadulo. Dito tayo mag-start ng sukat. Hanggang dito sa kabilang dulo, ganyan. Kung saan yung dulo ng buto ng balikat dito sa kabila, ganun yung shoulder natin. Ang sukat ay 13 ng shoulder. Tapos, yung neck niya, harap kang konti. Sa neck niya, pag nagsukat tayo, yung katamtamang luwag, kasi t-shirt yung gagawin natin. Ikot natin ng ganyan yung pansukat natin. Tapos, yung sa katamtamang bilog, para dun sa t-shirt, yun ang ating susukatin. Ito, 15 ang ating neck. Sunod, yung bust. Susukatin natin siya, iikot natin yung tape measure dito. Tapat ng dibdib niya. Ang pagsukat, dapat may allowance siya na maipapasok natin itong daliri natin dito sa loob. Ang sukat niya ay 25. Sunod, yung sa manggas niya, kung gaano kahaba ang gusto natin. Mula dito, ang sukat natin mula doon sa dulo, yung pinagsukatan natin ng shoulder, mula doon, hanggang saan gusto nating sukat. Ito maganda, 6. Sa 6. O kaya 5. 5 or 6. Sa babae,
okay lang yung medyo maigsi. Pero sa lalaki, dapat at least mga 2 inches to 3 mula siko pataas. Bawa, ito yung sa lalaki mula dito magsusukat ka sa haba niya. At least mula sa siko, iaakit natin ng 2 inches. Kung hanggang saan yun, mula sa siko paakyat, dun yung katamtamang haba ng t-shirt kung sa panlalaki. Kasi sa panlalaki, ibang cut. Sunod, ang sleeves. Dito, kung gaano kaluwag yung gusto natin sa manggas niya. Kung gusto natin na maluwag or masikip, yung katamtaman lang. Itong katamtaman niya ay 9 inches. Tapos, yung last niya ang full length. Magsusukat tayo mula dito sa pinakataas, gilid ng leeg niya, kung hanggang saan yung haba na gusto natin. Ito ang susukatin ko. Ito ng haba ng t-shirt niya. Dito na ako magsusukat ng full length. 20. Sunod natin yung sa pajama. Itong waistline, yung pajama natin di garter, kaya lang susukatin natin yung waistline kasi yung garter, dito tayo magbabase ng sukat sa waistline. 22 siya. Sunod, yung hips. Kung saan yung pinaka umbok ng puwet, doon natin itatapat yung tape measure. Paikot. Maganda, nakikita ka na. Try mo kayong tinutong. Yan siya. Tapos tagilid ka. Ang pagsukat sa hips, tatapat natin yung tape measure dito. Ito yung pinakaumbok ng puwet niya. Dito tayo magsusukat. Pagkaya ng pagsukat natin kanina sa dibdib, dapat yung sukat natin sa kanya dito is tamtaman lang siya. Hindi siya masikip. Na igagalaw natin yung tape measure. Ang sukat niya ay 27. Diyan ka na lang nak. Tapos yung kanyang full length, ito kasi ang gusto niya, pajama. Pajama, pero gagawan ko rin siya ng short. Ang pajama, pag sukat mula dito, meron tayong buto dito. Pag mumula yung sukat natin, mula dito sa buto, na makakapa natin hanggang sa buto natin dito sa may gilid. Itong parang, tawag dyan, bokong-bokong. Kung hanggang saan, yun yung haba ng ating pajama. Sa short naman, depende sa inyo kung hanggang saan yung gusto nyo. Ito, ang gusto ko sa kanya is medyo mahaba. Para kahit na buka-buka ka siya. Gusto niya pajama pero gagawin ko siya ng short. Ngayon, yung pagsukat naman ng tiro or full crotch muna. Ang full crotch, susukatin natin dito, ipapasok natin tape measure. Hanggang dito, kung saan yung bewang niya sa likod, dito, makakapa natin yun. Hanggang dito sa harapan niya, kung saan siya, kung saan yung waistline niya, hanggang dito, sukat ng 17. Tapos, yung tiro, ang pagsukat ng tiro, upo ka dito na, nakapaside dito. Ayan, pinaupo ko siya ng paganyan. Susukatin natin dito mula sa bewang niya hanggang dito sa pinagkakaupo niya. Ayan. Hanggang saan yung bewang, tapos hanggang saan yung lapag. Ganyan ang pagsukat niya. Isang klase ng pagsukat ng tiro. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano siyang gagawin sa pattern. Paano tayo gagawin pattern. Tara guys. Sa paggawa ng pattern, kailangan lang natin mag-divide dito sa mga sukat natin. Kagaya nitong shoulder natin, i-divide natin to sa 2. Kumbaga sa half, sa kalahati, magiging 6 1/2. Itong neck, i-divide din natin to sa 2, magiging 7 1/2. Itong ating bust, i-divide naman natin to sa 4. Mag-divide tayo sa 4.
magiging ano siya, 6 and 1/4. Ayan, ito naman, di-divide natin to sa 2. Magiging 4 and 1/2. Ayan yung mga kailangan nating i-divide or divide sa 2. Ito divided by 2. Ito divided by 2. Ito divided by 4. Ito divided by 2. Ganyan. Ngayon, paano naman natin siya gagawin sa pattern? Ito yung ating pattern paper. Dito tayo mag-i-start. Ito yung dulo ng papel. Una natin susukatin yung shoulder sa ganitong paraan. Mag-draw tayo ng line dito. Magtitira lang tayo dyan. Huwag natin sasagad. Kunin natin yung 1/2 kanina ng shoulder natin. 13 yung shoulder natin. Yung 1/2 ng shoulder natin na 6 and 1/2. Ayan yung 1/2 ng shoulder. Magmamark tayo kung saan yan. Pagkatapos magpapasok tayo dito mula sa dulo ng 2 and 1/2 or 3 inches. Dito sa 3 inches, aangat natin yan sa minark natin 3 inches, mag-angat tayo ng 1 inches. Ito, kung saan yung 1 inches, i-connect natin dito. Mula dito sa inangat natin na 1 inches, kukonect natin dito sa shoulder natin. Pagkatapos nyan, mula dito, magbababa tayo dito ng 1/4 ng bust natin. Ang bust na sinukat natin is 25 inches. Dinivide natin siya sa 4 para maging 1/4. 6 and 1/4. Ang 1/4 ng ating bust line. 6 and 1/4. Pag nasukat natin yan dito, i-straight line natin to. Kukunin naman din natin dito uli yung 1/4 ng ating bust line. Mula dito, maglalabas tayo ng 1 inches papunta dito. Magmamark din tayo. Pagkatapos magpapasok tayo ng 1 inches din. After nyan, i-connect natin to. Yung pinasok natin ng 1/4. Kukonek natin dito sa may shoulder. Tapos nyan, kailangan natin ng French curve para matrace naman natin sa kilikili niya. Dito, kinonek natin tong shoulder or armhole natin. Nagmula tayo dito sa nag+1 tayo. Dito sa +1. Yung -1, kinonek natin dito. Tapos yung +1, kinonek natin ng pa-curve dito. After natin yan makonect dito, kukunin na natin yung full length niya. Ang full length niya is 20 inches. Mula ang sukat dito, papunta dito sa baba ng 20 inches. Din sa 20 inches, magla-line tayo ng paganyan, pantay. Pasok. Sukatin natin kung gaano kalapad dito. Ganun din dito, magmamark tayo. 7 and 1/4 para i-trace natin to ng diretso. Kukonect natin siya. Natin yan,
gagawin natin tong sa neck natin. Dito, kakailangan natin ng ganito. Kung walang ganito, kahit mag-trace lang tayo. Para lang makortehan natin siya ng ganyan. Ngayon, yung sa front natin, kasi nagsukat tayo ng neck, lumabas sa kanya is 15 inches, na dinivide natin siya sa 2, lumabas is 7 1/2. Kukunin natin tong una nating napa-curve para to sa likod, kung hanggang saan, tsaka natin siya ipoporma ng ganyan para makuha naman natin yung 7 1/2. Mula dito, kung hanggang saan yung sa likod na pattern, kukonek na puporma natin ganyan para makuha naman natin yung sa front, yung 7 1/2. Ayan yung 7 1/2 dito siya. Para yan makurba, kailangan natin ito, magmumula yung trace natin dito sa pinaka balikat niya. Ayan siya. Dito sa neck natin, hindi na tayo dito mag-allowance. Diyan din tayo magka-cut. Ang ginagawa nating pattern, back and front na to. Ito yung pattern natin para sa likod. Ito yung pattern natin para sa harap. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano siyang tatabasin. Dito mag-allowance lang tayo ng mga 1/4. Dito 1/2. Kung gaano kalaki yung nilagay nating allowance, dapat ganun yung pakain natin sa tahi. Dito maliit lang din. Mga 1/4 or 1/2. Nasa sa inyo. Pagdating dito sa laylayan, ito yung pinakalaylayan natin. Mag-a-add lang tayo ng 1 inches. Para ito sa tupi. Ito yung allowance natin, gugulitan na natin. Ngayon, pwede na natin siyang gupitin. Hindi natin gugupitin yung front. Ang gugupitin natin itong back. Papunta dun sa inallowance natin. Dun tayo magugupit. Ganun din dito sa laylayan. Hanggang dito sa gilid, sa allowance tayo magugupit. Ito na yung ating pattern ng body. Ngayon gagawin naman natin yung pattern ng sleeve. Sa pattern ng sleeve, gagawa lang tayo ng 8x8 para sa ating base. Pinaka-base ng ating manggas. Kukunin natin yung full length ng ating sleeve. Ang full length ng sleeve natin ay 6 inches. Magmamark tayo mula dito sa guhit natin hanggang sa 6 inches. 6 inches. Dito yung 6 inches. Mula dito sa 6 inches, magbababa tayo ng sleeve wrist natin. Yung kalahati ng sleeve wrist natin na 4 1/2 yung kalahati ng 9. After nyan, mag-draw lang tayo ng line dito. Mula dito, kung i-divide naman natin yung 1/8 ng ating bust.
Kung ang 1/4 ng ating bus ay 6 1/4, yung kalahati ng 1/4 na yun, kaya 3 1/8. Magmamark tayo sa 3 1/8. Pagkatapos, yung 1/4 ng bus natin ay 6 1/4. Iko-connect natin yan mula dito. Magguguhit tayo. Ito yung pinaka hangganan natin. Pag tinrace natin yan, yung 1/4 ng bus natin, ititrace natin dito. Kung hanggang saan yung 1/4 ng bus natin, doon tayo. Kanina, yung 1/8 ng bus, kumbaga yung 1/2 ng 1/4. Ngayon, ito, yung 1/4 ng bus. Mula dito, sa pinaka 1/4 ng bus natin, na tinrace, i-connect natin yan dito sa sleeve wrist natin. Ito, kunin naman natin dito, magmamark tayo dun sa kalahati niya. Sa kalahatian niya, dito tayo sa 3. Magmamark tayo dyan. Dito sa kalahatian ng minark natin, sa pagitan nito, magpapasok tayo ng 1/4, mga 1/4 inch. Sa tapat nito, nung kalahati natin, maglalabas tayo ng 1/2. Dito sa kalagitnaan naman niya, mula dito sa dulo, maglalabas tayo ng 3/4. Dito sa mga minark natin na yan, pinasok natin, ilabas natin, magko-connect tayo. Iko-connect natin to mula dito, sa parang pinakakilikili niya to. Iko-connect natin, i-trace natin ng ganyan. Papunta dito. Papunta dito, palabas. At pagkatapos, iko-connect natin dito, hanggang dito. Magtatagpo sila dyan. Yan, pag ganyan. Ngayon, okay na itong sleeve natin. Maglalagay naman tayo ng allowance. Yung allowance natin dito sa tupi, 1 inches. Tupi ito yung dulo ng manggas natin. Pagdating dito, mga 1/4 inch lang ang ating allowance. 1/4 dito. Kahit 1/4 lang din, basta yun lang ang pakain natin sa tayo. Ayan. Ngayon, tatabasin na natin siya. Tabasin natin doon sa mga allowance na ilagay natin. Ito na yung ating magiging manggas. Susunod naman natin yung neck. Sa neck niya, gagawa rin tayo ng pattern ng bias. Yung sukat natin kanina is 15. Yung kalahati lang nun, 7 1/2. Yung 7 1/2, mag-trace lang tayo dito. Mag-mark tayo kung hanggang saan yung 7 1/2. Tapos, magmamark tayo dito na 2 inches. Sa 2 inches, maglaline tayo. Bali, ang lalabas dito is 17 1/2 by 2. Ito na yung para sa ating ilalagay sa loob. Ayan siya. Ngayon, tabasin naman natin yung tela niya.
Ngayon guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano tabasin naman yung ating t-shirt. May ilan lang tayong kailangang malaman. Sa pagtatabas, titingnan natin unang-una syempre yung right side. At yung gawin ng tela natin, dapat ang pagtabas ng body ng ating damit, nakapatayo siya dun sa length. Ito yung length ng ating tela. Dapat nakasunod dyan yung patayo ng ating damit. Kumbaga, itong ano natin, itong width natin, mas stretchable kasi yan kaysa doon sa pababa. Kaya dapat ito ang nakapahalang sa damit. Ito yung width ng pinakatela natin na spandex cotton. Ito naman yung pinaka-length. Kaya ang pattern natin nakapatayo. Pag nilagay natin. Una, paghaharapin muna natin yung parehas na right side. Ipoporma natin ng ganyan. Tapos itutupi natin to ng paganyan. Meron tayong center fold. Ito yung ating center fold. Ito yung pattern natin na ginawa. 1/4 lang ito ng body. Itong gilid niya sa pinakaharap, sa mayroong neck or collar, dito ang magiging center fold. Center fold. Para iyan ang itatapat natin dito. Ito yung pinaka-center fold natin. Diyan natin yan itatapat. Kasi dito sa center fold, hindi tayo magtatabas. Yan yung pinakagitna ng body ng ating damit. Yan guys. Pag nailapat na natin ng ganyan, pwede na nating tabasin. Magtatabas tayo guys dito sa tapat ng ginawa nating back. Itong front, mamaya pa natin yung tatabasin. Pag natabas na natin itong back, tatabasin natin yan sa lahat ng gilid ng pattern natin. Ayan guys, pag natapos natin tabasin yung tela natin, kukunin natin itong nasa loob para yan sa back natin. Itong isa, ibalik natin sa pagkakatiklo para matabas naman natin yung neck niya sa front. Ibalik lang natin yung pattern sa ibabaw. Ito yung pinakasusundan natin. Itong guhit na nasa front, magte-trace tayo dito sa tela natin. Susundan lang natin yan, angat lang natin konti yung tela natin para makita natin yung tapat ng front. After nyan, yung tinrace natin, doon natin gugupitin. Bali, ito na yung body ng ating t-shirt. Back and front. Ngayon, tatabasin naman natin yung sleeve tsaka yung bias sa neck. Ito yung sleeve. Kailangan din natin ng magkapatong na tela. Ito. Magkaharap na siya. Itutupi lang natin yan sa gitna. Kung paanong yung body natin, inilapat natin sa tela ng nakapatayo, ganun din yung sa sleeve. Ang sleeve natin meron ding center fold dito. Dito siya sa diretso na to. Sa may tapat nitong pinaka
mahabang side. Dito ang ating center fold. Patayo rin natin siyang ipapatong dito sa tela. Ito yung gawin, ito yung pinakawid ng tela, ito yung patayo. Ipapatong natin siya ng etong ating center fold, yung pinakagitna. Nakapatayo din siya dito sa way ng tela na patayo. Tapos niyan, pwede na natin siyang gupitin. Pag natabas na natin to, pwede tayong maggupit ng maliit. Ang tawag dito pikit. Pikit. Ayan, magkakaroon siya ng gupit na maliit. Palatandaan natin yan mamaya. Pag kinabit natin sa t-shirt. Sunod natin ang bias sa neck. Itong ginawa natin, half lang ito ng kalahati ng neck niya. Meron din siyang center fold dito para maging isang buo siya. Ito naman guys, ang pagtabas naman nito, nakapahalang naman siya dito sa tela natin kasi mas maganda, stretchable yung, mas nababatak yung pahalang niya pag nilagay natin sa neck. Ayan guys. Meron tayong center fold dito. Nakatupi yan dyan. Tatabasin natin ito na parang nakadoble siya. Ayan. Ayan lang yung mga kailangan nating tabasin sa paggawa ng t-shirt. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano naman siyang tatahiin. Sa pagtahi naman ng t-shirt, ang una nating tatahiin yung shoulder niya. Kaya yung tela natin na body, paghaharapin natin yung back and front, magkaharap yung right side niya. Itatapat natin yung shoulder kabilaan sa back and front. Tatahiin natin dito at saka dito. Pagkatapos nating matahi, i-edgingin naman natin itong tinahian natin para luminis siya. Kung wala kayong edging, nag-iimpisa pa lang kayong mag-practice, pwede din naman yan isigsag-sigsag nyo na lang o kaya doblehin nyo lang yung tahi para wag siyang matas-tas or hindi naman siya naghihimulmul. Pag na-edging na natin yung shoulder, ito namang ating bias sa neck. Dinoble natin siya. Pipi natin ng ganyan. Tatahiin natin itong dulo. After natin na madugtong, ititiklop natin siya na nakaganyan. Nasa labas yung right side. Tatahiin natin to ng paikot bago natin ikabit sa neck. Habang tinatahi natin siya, medyo stretch natin yung tela
Malalay lang din para hindi naman masyadong lumuwag. Pagkatapos niyan, itatapat na natin siya dito sa may shoulder natin. Kung saan yung dugtungan ng shoulder, doon natin itatapat yung dugtungan natin dito. Ilak muna natin siya sa pagkalak natin, isa-center natin to. Ito pinakakabilugan ng neck natin, kung saan yung gitna. Ganun din yung isusunod natin tong ating bias sa leeg. Tatahiin natin siya ng nakahatak na ganyan. Ang purpose niyan, para yung ating tela, pag nahatak, kasi neck to, papasok yung ulo dito, hindi siya puputok yung tahi. And guys, pag natapos na natin yung sa neck, ikakabit na muna natin yung sleeve niya bago natin i-edging. Ito yung sleeve natin. Meron tayong minark kanina na sa gitna niya. Yung gitna na yun, itatapat natin dito sa may pinakadugtungan ng shoulder natin. Bago kukunin natin tong sa dulo naman nitong armhole, tsaka itong sa kilikili natin sa dulo ng manggas. Dito tayo magsisimulang magtahi. Pag nailak na natin yan dyan, i-ready na natin tong susunod na tatahiin natin para mabalance natin yung pagkakatapat ng tela niya bago natin tahiin. Pag nandito na tayo sa gitna, dito naman tayo sa dulo. Pagtapatin na natin uli yung sa kilikili niya, tsaka sa manggas. Babalance din natin yung distribution ng tela natin ng body, tsaka ng sleeve. Tapos siya sa kabila naman. Ganun din. Tatapat na natin sa shoulder. Sa shoulder yung pinakagitna ng minark natin sa manggas. Tsaka natin uumpisahan ng tahi dito sa dulo. Pag nasa gitna na, hawakan na natin ulit itong sa dulo ng likili ng manggas. Pagkatapos natin maikabit yung manggas, pwede na natin itong i-edging. Pati itong sa ating leeg. I-edging natin muna. Pagka na-edging na natin yung sa neck, tsaka yung dito sa tinahiin natin sa sleeve, papasadahan muna natin itong sa neck natin. Mag-i-start tayo kung saan yung nidugtong na ginawa nating bias. Tatahian natin siya dito. Ito yung ginawa nating bias niya. Papasok lang natin ng mga 1/4 dito sa dugtungan niya. Dito sa bad tayo magtatahi. 1/4 paikot sa neck. Tapos na natin siyang tahian sa ibabaw ng neck.
tatahiin na natin yung magkabila ang gilid. Ito yung gilid niya sa side, sa manggas, tsaka dito sa gilid ng body. Tatahiin natin yan diretso, pati sa kabila. Maglalak lang tayo dito sa simula, tsaka sa tapat ng dugtungan dito sa may bikini. Ganon din dito sa kabila. Ayun, pag natahin na natin yung magkabila ang gilid, i-edging natin siya uli. Ayan, i-edging natin dalawang gilid. Pag natapos na natin siyang i-edging itong magkabila ang gilid, babaligtarin natin siya. Yung dulo ng manggas, itutupi lang natin siya ng papasok ng dalawang tupi. Una, 1/4 inch ang tupi, pangalawang tupi, mga 1/2. Tatahiin natin to ng nakatupi, paikot. Habang tinatahi, medyo stretch natin siya para hindi puputok yung tahi natin. Ganun din gagawin natin sa kabilang manggas. Natapos natin yung manggas, dito naman tayo sa may laylayan. Ganun din, pero medyo malapad lang ng konti yung sa laylayan. Or pwede rin naman, kapares na lang din ng manggas. Magtutupi lang tayo ng 1/4. Saka natin itutupi ng 1/2. Bali, dalawang tupi. 1/2 or 3/4. Tahiin natin to ng paikot. Pag nanatahin natin yung laylayan, yung dulo ng manggas, tapos na siya. Ito na yung